for this morning. Thank you, Lord God. We honor you. We glorify you in this way, Lord. In Jesus' name. Amen. Pagsabi naman sa katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na makapuli sa atin mo yan? Sa kabila, handa ka na bang magpuli sa amin mo yan? Come on, show me how to have more Jesus! Sabi ko ka natin sa Jesus. Give the best, come on! Yung para kayo! Moving down, making love at the top of
Tunay na alagaan ng mabuti mo. Salamat, O God, for this morning na nakapag-uli kami sa iyo at makapagsamahan mo malaya sa iyo, Panginoon. You are worthy of
Shine you
Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. In the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is power. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is power. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus! Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like
Father God, we thank you, Lord God, for this morning. Thank you for your presence, oh God. Thank you for the fire, for the freedom, oh God, for the love, for the strength, oh God. Salamat, oh God, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa amin. We honor you, Lord God, in this place, in our life, oh God. Thank you, Jesus. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Come on, palakpakan mo naman si Jesus. Lumana kay Jesus. Sabihin mo, sabi mo na, ayaw ka tumuhi, ayaw ka tumuhi. Praise God. Open yung ating lights. It's on. Hallelujah. Alam niyo ba na pwede tayo na matulog sa presensya ni Lord? Oo, yun na nangyari kaya, no? Medyo Jonah. No? Tayo na. Malakas yung tambol. Matulog siya sa presence ng Lord. Are you blessed in our praise? Amen. Amen. Praise God. So there's power in the name of Jesus. Amen. Yes. Sabi mo sa katabi mo, I am blessed. I am blessed. And that's for you. So this morning, we're so blessed, no? Na tayo lahat ay narito at tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen? Yes. Praise God. So, we're here together in Jesus' name. And also, we welcome, no, yung ating mga bisita sa umaga nito. Kaya palakpakan natin si Lord. We can do better than that. Amen. Panginoon. Praise God. So, sa umaga nito, darabo po tayo sa ating pagbibigay. And this, ito po yung ating act of, one of our act of worship din ang ating pagbibigay sa Panginoon. Amen? Praise God. So, let's open up our Bible. So, sa ating pong pagbibigay sa Panginoon, hindi lamang po sa ating mga finances, kundi yung ating, of course, hindi lang po sa ating mga praise and worship, no? Kung hindi, yung ating pagsama sa Panginoon, included po yung ating lahat po, bahagi po ng ating buhay, and included is finances. Okay? So, ito po ay tinuturo, no, sa ating ng ating Panginoon sa kanyang banal na kasulatan. Sabi nga, mas maraming itinuro ang Panginoon patungkol po sa finances sa Bible. Okay, so darako po tayo sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. Ano ba sinasabi ng Lord dito? Okay, so sabi po sa Colossians 3:23 hanggang 24. Kung meron na po kayo dito, buksan po natin yung ating mga Bible. Nandiyan na po kayo. Colossians chapter 3, verse 23 to 24. So, dito po, makikita natin ito yung working with an eternal perspective. Sa ating paggawa, o pagtrabaho na merong eternal na pananaw. Okay. So, sabi sa Colossians 3:23, sabi, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. In verse 24, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Amen? Amen. So sino yung sino-serve natin? It is Jesus Christ
whom we are serving. Amen? So tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Si Lord, si Jesus po yung ating pinaglilingkuran. So dito po sa verse na ito, these verses reminds us that everything we do, no, sa lahat ng ating gagawin, no, whether sa ating family, sa ating mga trabaho, no, sa lahat ng ating gagawin, sa ating pang-araw-araw na gawain, no, bilang mga nanay, no, bilang mga tatay, sabi dito, work ethic, sabi doon, no, the Lord, sabi dito, should be done as if we are serving the Lord. Ginagawa natin lahat na as if we are serving the Lord. No? Hindi lang sa ating pansarili, no? O kung sino man, no? Yung ating mga pinaglilingkuran. So, dito, sabi dito, our efforts are not just for human recognition. Yung daw ating mga gawa, no? Yung ating mga pagpapagal, hindi lamang para ma-recognize tayo. No? Okay? Sabi dito, but, sabi dito, but for eternal inheritance. Okay? So, pang walang hanggan na inheritance, sabi dito, no? Namana. When we give our best and arrive, sabi dito, and serve others, especially in financial matters, we are we are laying up treasures in heaven. So, paano daw tayo paglilay ng awan ng ating kayamanan sa kalangitan? When we serve others. No? When we serve others. Pero, di ba yung iba, yun na nga yung kanilang ginagawa. Pero, kailangan balanse din. Hindi lang serving others lang ng serving others. So, ibig sabihin, ito yung isa sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen? Isa to sa mga treasures na ating iniimbok, no, para sa eternity. Pero meron pa mga iba, of course, di ba? Pero dito, about financial matters, ito yun, no? So sabi, we are laying up treasures in heaven, no? That will outlast anything we accomplish on earth. Amen? Amen. Oo, kasi sabi ng Bible, sabi ng Bible, where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan yung kayamanan mo, nandoon ang iyong puso. Kaya nga, mga kapatid, sa ating pong magbibigay sa Panginoon. Gusto ko pang basahin po itong isang verse nito na talagang maintindihan po natin kung bakit tayo nagbibigay sa Lord. Amen? Pero una, syempre, dahil mahal natin ang Lord, and our giving is also a means of worship. We are worshiping God in our giving. Dito po sa mga sobre ninyo, kung sa sobre po natin, ang nakasulat po doon yung 2 Corinthians 9:7. Basahin po natin from verse 6 muna. Okay. 2 Corinthians 9:6 hanggang sa mga sumusunod. Ang ganda po na sinabi po dito. Tungkol po ito sa ating pagbibigay sa Panginoon. Okay. So remember this. Sabi dito, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Amen? Maliwanag naman po, di ba? Kapag tayo nagbibigay ng sagana, tayo po ay aani ng sagana. No? O, ganun din. Whoever sows generously, pag sinabing generous, di ba? Abundant, no? Sagana, no? Will also reap generously. At tayo rin ay aani ng sagana. Amen? Alam niyo ba, sabi din sa Proverbs, as we give, no? Kapag daw tayo nagbibigay generously, tayo po ay nagre-refresh sa iba at nire-refresh din natin ang ating sarili. Yan yung sabi dyan, no? Okay, so verse 7, ang sabi, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Meron ba tayong Tagalog? Ganda nito po sa Tagalog. Basahin po natin. Sabi, bawat isa sa atin ay magbigay na decision mo sa iyong heart. Amen? Of course, last time, di ba, sinare din natin sa atin may Brother Arish yung tungkol sa ating
pagbibigay, no, na pagbabalik ng ating kapos sa Panginoon. So, yun para sa Lord talaga. So, ito naman, it pertains about our offering. Okay? So, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinas siya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan. Hindi mabigat sa kalooban o napipilitan lamang, sabi sa ibang salin, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen? Praise God. Sa verse 8. So ito pa lang po ay sapat na, ano po? Pero sabi ito, at kaya ng Diyos, yan, kaya ng Diyos na pasaganayin ang lahat ng biyaya sa inyo. Amen? Upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat na lahat na, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Sa bawat mabuting gawa. Ulitin natin. At kaya ng Diyos, sige, basahin po natin, sabay-sabay na tayo. Ready, go! At kaya ng Diyos, pasaganayin lahat ng biyaya sa inyo, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Yung pala yung no? Yung pala yung pinaka-reason nun, no? Para tayo ay sumagana sa sa bawat mabuting gawa. Kaya kanyang pasaganain para ikaw ay sumagana sa pagbibigay sa iba. Amen? At lalo na kapag ito ay ginagawa mo rin sa gawain ng Panginoon. Amen? And when we obey and follow the precepts of God, lalo tayong pagpapalain. Amen? Bonus na lang sa iba, di ba? Oo. Pero pag ginawa natin talaga yun para sa Panginoon, amen? Lalo tayong masasaganain na rin. Amen? Praise God. Tayo kung lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin at pasalamat po natin sa Panginoon ang lahat ng biyaya na pinagdaroob niya sa atin, lahat ng mga binigay niya sa ating kanlungan, sa ating mga kamay, manalangin natin, pagpasalamat natin sa Lord at hingin natin sa Panginoon na tayo ay gabayan niya para tayo ay magkaroon ng generous heart. Praise God. Lord, kami ay magkakaloob sa iyo, Panginoon, sa umaga nito, Lord God. Lord, ilisin mo po, Panginoon, ang aming mga puso, Lord. At tunay, Panginoon, na kami ay magbigay wholeheartedly, Lord God, and generously, Lord God, as your word is said, Panginoon. For you have a promise, Lord God, that so liberally, Panginoon, Lord God, will also reap liberally, Lord God. And then that so generously, Lord God, will also reap generously. Lord, kalooban mo, Panginoon, at kaya mo kaming pasaganain sa lahat ng bagay, O Diyos. Kaya nga po, Panginoon, itama mo, Lord, ang aming mga puso, God. Lord, hindi kami napipilitan lamang, Panginoon, o ayon lamang sa pangangailangan. Bagkus, Lord, bigyan mo kami ng puso na may pagpupusa, Lord God, at ito, Panginoon, ang bawat mga pinagkaloob mo sa aming Panginoon, Lord God, na kaya namin ibigay, Panginoon, na out of our love for you, Lord God, ay i-bless mo, Panginoon, ayon sa iyong kasalita. Salamat sa iyo, Panginoon. I pray, Lord God, that as we bless, Panginoon, your word, Panginoon, ay lalo mo kami pasasaganain, Panginoon. Lord, this is your word, Panginoon. This is your church. This is your, Lord God, this is your ito, Panginoon, ang iyong gawain, O Diyos. Tulungan mo kami maging mabuting katiwala, O Lord God, at maging good manager, Panginoon, Lord, sa lahat ng mga pagpapala mo na pinagkaloob mo sa amin, O Lord God. Lord, hindi mo dinidisregard, Panginoon, Lord, na kami ay maging financially blessed, Panginoon, Lord, sa aming mga trabaho, Lord God. But Lord, sinasabi mo, Panginoon, na kami ay maging good steward, Lord God, kami maging mabuting katiwala mo, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala mo na pinagkaloob sa amin. Salamat sa iyo, Diyos. Bless every hands, Panginoon. I declare abundance, Lord God. I declare generous heart, Panginoon. I declare prosperity upon their lives. Thank you, Jesus. Lord, salamat sa iyo, Panginoon. We give you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God loves a cheerful giver. And I pray na sa isulat po natin kung ating mga pangalan pala, sa ating envelope. Next time, hindi po nakakahiya. Na tayo ay
yours. Good morning po. Good morning. Good morning po. Good morning. Sino po yung nag-dance sa praise and worship? Ayan po ba? Glory to God, no? And sino po yung ready na sa salita ni Lord? Sa mga sino po yung ready na para sa salita ni Lord? Ngayon, no? Gawin niya po yung karelay. Tingnan niyo po yung katabi, no? Bibigyan ka po ng 500 mamaya. Kasi na-bless ka sa salita ni Lord, no? Kaya po binago na ni Lord yan. Hindi lang po ibigyan yung katabi nyo. Amen po ba? Sige po, no? Dako na po na tayo sa pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan po natin ngayon the life of truth or ang buhay na nasa katotohanan. Amen po ba? Kaya gusto po natin yun, no? Yung buhay natin talagang totoo. Totoo tayo ng bilin ko. Totoo tayo nasa kay Lord talaga. Halita mo po ngayong Sunday na kasi nagkano po na kundi everyday in our life, bakit tao po na Luciano tayo? Amen po ba? Amen. Hindi lang po ngayon, ha? Kundi Monday hanggang Saturday po. Kristiyan po tayo. Amen? Sa isip, sa salita, at sa gawa ko. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya po, no, yung mga tao ngayon, makikita po natin, tumitingin sila kung ano yung ginagawa. Tumitingin sila kung ano yung ugali mo, kilos mo, di ba? Dito po sa church natin, gusto natin, every family, tayo, yung kapamilya natin, ma-invite natin sa church. Amen po ba? Kaya po, may invite po natin yan kapag tayo'y totoong Kristiyano. Totoong nabago na naipakita natin na mayroong magbabago tayo. Sa kay Lord, yung nag-aaten tayo dito. Amen po ba? Kaya po no, sa buhay natin, kailangan everyday willing tayong mabago. Amen? Willing po ba kayong mabago sa umagang ito? Kasi po, kung hindi po willing, hindi po effective ang message natin. Amen? Kaya po sa umagang ito, let us pray before we start the message. Father God, we thank you, Lord God, for this morning. Na-open namin yung puso namin to willing, Lord God, na mabago, willing to receive your word, Lord God, and apply in our lives, Panginoon. Salamat, Lord God, for your goodness, faithfulness, Panginoon, sa buhay namin, sa araw-araw na ginagawa mo, Lord God. Dapat ka, Panginoon. Salamat po for this morning. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya po, nagpapasalamat tayo no, sa mga tao na nag-i-invite. No? Kasi, alam niyo po, kapag meron tayong na-invite ng isang tao, no, especially loved ones natin, kapamilya natin, kapag nabago po yung buhay niya, tulad natin, hindi lang tayo yung masaya. Of course, masaya po tayo, di po ba? Na merong nagbago, yung dating tigas ng ulo, yung dating drug addict, no? Nabago dahil sa Panginoon. And sa pamamagitan mo. Amen po ba? Amen. Kaya po, tayo'y patuloy na nag-i-invite, tayo'y patuloy na sinisikap natin na mag-build ng relationship sa mga tao na gusto natin i-invite. Kasi po, alam po natin na kailangan nila si Jesus. No? Mga bulong na praise ko na. Kaya ito po na,
People need Jesus po talaga. Especially na kabataan po. Na tingnan mo po yung, kung titingnan mo po yung mga kabataan ngayon, iba na po yung kilos nila. Iba na po yung ugali nila. Kung dating kami, isang bawal lang, di ba? Alam na namin. Pero ngayon dalawa na yung matay mana kung ito. Amen po na. Amen po ba? Kaka-ML no? Kaka-games na, social media. Sabi niya, mag-TikTok ko pa. Kaya, ito po na, nakita mo talagang alwanan yan. Yeah. And then, ang daling pong magkasala ngayon. No? Kung titignan niyo po, ang daling magkasala ngayon. Kaya po kung hindi po tayo makibay, malalim na pagkakristyano, pagkakilala sa Panginoon, matitip po tayo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya po, yung una po na key points natin po sa umagang ito. Ang katotohanan ang simula ng tunay na kalayaan. No? Sa atin po, no, maraming bandage, marami tayong dinadala. Kasi hindi ko po alam yung pinagdadaanan mo eh. Pero alam ko po si Lord, alam niya yung pinagdadaanan mo. And then, gusto ni Lord na makalaya tayo dyan. Amen? Amen? Amen. Tayong lahat gusto natin lahat ng dala-dala natin ma-separate tayo, makalaya tayo. Amen? Number one na yung utang. Makalaya tayo ng utang. Amen po ba? Sino po yung may utang na gustong makalaya? Amen po ba? Kaya po sa atin, no, iba-iba pong spiritual, physical, financial gusto natin makalaya tayo. Especially yung natin, financial stable. Amen po ba? Lahat tayo gusto natin financial stable. Amen po ba? Amen. And then, dito rin, gusto natin makalaya tayo sa mga hidden na kumbaga hindi nakakalugod sa Panginoon. Amen po ba? Lahat po yun kailangan natin isuko sa Panginoon. Para makalaya po tayo. No? Para, po yun? Yung hindi ka nagigilty sa sarili mo. Amen? Kaya nga sabi nga niyan, ang pamumuhay sa katotohanan ang pintuan tungo sa ating tagumpay at kalayaan. No? Kaya makikita dito sa 1 chapter 8, verse 32, sabi nga, ang inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen po ba? Kaya po, pawang katotohanan naman po ang ating sasabihin. Amen po ba? Amen. Amen. Alam niyo po, kapag nakaka-Lord ka na, kailangan yung katotohanan lang yung sasabihin natin. Hindi yung kasinungalingan. Amen? Amen po ba? Amen. Ang katotohanan ng Diyos ang nag-aalis ng tanikala, ng kasinungalingan, takot, at pagkabihag. Kapag nasa katotohanan tayo, malaya tayong lumakad sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Malaya tayo pong lumakad kayang Panginoon, kang Lord, kapag self-pita mo po. Kapag malaya po tayo, na makikita po natin yung willingness, yung obedient heart na makikita natin yun sa atin. Amen? Kaya po tayo na gusto natin na yung puso natin willing talagang sumunod sa Panginoon. Amen? And then, yun po, no, bawat sa atin dito, no, bawat sa atin dito encourage natin yung bawat isa. Amen po ba? Hindi natin uusday yung sa tao na nandito. Gusto natin makalaya siya, gusto natin lumalan siya lalo sa Panginoon. Amen? Gusto niyo po ba na yung katabi niyo
hindi lang siya tagaupo, kundi magiging future leader din po itong church na to. Amen? Maria po mo ito, ikang mausahan ng Lord ganyan. Kaya ngayon po na, kaya pa po matsululog, tapos niya ba ng mausahan ng Lord. Kaya kang gamitan ng Lord marinti. Amen po ba? Kaya po sa atin, no, in every day in our life, kailangan maging willing po tayo na mabago. Willing po tayo na, ano yan, handa po tayo magbabago sa Panginoon. Kasi hindi tayo makakalaya hanggang yung puso natin matigas. No? Ay, bago ko na yan. Ay, pakanin kaya, ano. Halita mo lalawin ng tao po. Tandaan ng tao po na kailangan makapit siya yung matatamo ka nun. Halika ng tao. Amen? Kaya ang pinuntatamo po yung Lord, alawin ng tao. Amen? Of course, para makabanding tayo, maka-fellowship tayo ng mga tao. Pero yung pinaka-purpose po talaga na makapagtatamo yung Lord. Amen po ba? Para ma-encourage na mo, para experience na mo, yung word no, yung salita no, at mabayo na. Amen po ba? Amen? Yun po yung number 1, no? And then number 2 po, si Jesus, ang katotohanan na nagdadala ng buhay. Amen? Kaya po, yung buhay po natin ito, hindi na kay Lord. Nung sinuko niya po yung buhay nyo, yung buhay nyo hindi na po sa inyo. Para kay Lord na. Amen? Kaya po, lahat po tayo tinawag nyo na maglingkod sa Kanya. Si Kristo ang daan tungo sa tunay na breakthrough. Siya mismo ang katotohanan. Kaya po, yung this year po, yung prophetic word po natin is breakthrough. Makapag-breakthrough po tayo sa lahat ng aspecto ng ating buhay. Amen? Kung dati, nakulong ka, magkakatayan ka. Pero next Sunday, ating nga ang kayagawin nito. Ating nga ang inimbay. Amen? Kung dati, makichismisan ka mo, wala namang kwenta. Yung chismis mo, pero may Lord may chismis mo. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya nga po, no, iba-ibang breakthrough na this year mangyayari sa buhay natin. Kung willing po tayo, kung handa po tayo na magpag-amit sa Panginoon. Amen? Ang sabi po dito, no, alam na po natin dito, sa 1 chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. No? Kaya nga po, kanina pong kanta na One Way Jesus. No? Alaya po dating daan. Bayong daan niya po hindi na. Kaya po, ating tangking na i-Lord mo talaga yung source of life, source of strength mo. Ang pong, gano'n po ka? Ikalakasan tayo. Ating tangking na every time na ating tamong pagdalanan, every time na buling mo sumuko na mag-stop na ba. Pero ito niya laging gagawang way para di ka mag-stop. Para di ka sumuko. Amen po ba? Ating nang gagamitan ni Lord na way para di ka sumuko. Or ating nang gagamitan na tao ni Lord para encourage ka, para mapalulit. Amen po ba? Kaya po, dito makikita po natin, no? Yung pinaka-source of life talaga yung Lord. Kaya kung ibigyan mo, ala niyang kabuhay-buhay, Lord, tamo po. Amen po ba? Amen. Yung number 1 pong weapon po na tamo, Lord po, prayer.
ang Lord. Amen? Every time po na meron tayong pinagdadaanan, every time po na feeling mo hindi mo na kaya, feeling mo nag-iisa ka, lumapit ka lang kay Lord. Amen? Amen po ba? Kaya ka po lumapit yung bumay na. Ang Lord ka ba po lumapit? Amen? Kaya po makikita po natin ang tagumpay hindi lang layunin, kundi relasyon. Kapag isinuko natin ang ating buhay kay Kristo, binubuksan natin ang pinto sa buhay na puno ng layunin at tagumpay. Ito po ang nakikita po natin when tayo na sinuko natin yung buhay natin. Feeling natin wala na po wala nang saysay, pero kung sinuko mo, unti-unting binigyan ka ng layunin ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, testimony ko lang, dati talaga, wala ko pong pangarap. Kaya ko pangarap na makapag-aral, kaya ko pangarap na, feeling ko, yung pang-Christian na, alida ako dito sa Ipol. After kong high school, balik ko mag-aral na ako. Ay, mag-obra na ako. And then, ito, kumbaga, itang pangarap kong maging astronaut sa akin, nalito. Dahil, daw ang pangarap, pero dahil karang barkada, karang may influence barkada, kumbaga, dalaga yung bad habit na natin, malingawain. Ginalawa ang pangarap. Kaya bimodeta ka lang pangarap, puro vision yung bago na. Ginawa ka talaga pangarap. Amen. Kaya po, niyang simulan yung disciple na Kuya Andrew. Uling Kuya Andrew, sasabihan natin pangarap na ako. Hindi ka pangarap ko rin, na-doon siya na ako. Until na may garap ko, may kapayari. Amen po ba? Amen. Kaya hanggang alam-ala ka, pero ni Lord, pinako ko rin. Amen. Lagi yung gagawang way para makapagpayari yung pamag-aral. Amen. Kaya po, ito na, agitang ko rin sa sarili ko. Kaya po, talaga wala akong pangarap. Pero kapag i-Lord, sinuko ng Lord, yung diyan mo kayo. Itak-itak. Bubuhayan ulit ang pangarap. Amen po ba? Amen po. Kaya po sa atin, piling natin, napapagod na tayo. As kayo, mga mother, kasi alos dito mga mother, na feeling na minsan, napapagod kayo, or wala kayong katulong, hindi kayo na-appreciate. Pero right now, na-appreciate kayo nila na as a mother. Kasi last week, Mother's Day. Amen po ba? Kaya bilip ako sa mga mother, sa mga dakilang mother. No? Kaya po, si Lord po yung nag-appreciate sa inyo kung wala po yung nag-appreciate sa inyo. Yan si Lord, yung katulong nyo, and hindi po kayo pababayaan, Lord. Basta lumapit patuloy po tayo lumapit sa kanya. Amen po ba? Kaya po yung number 3, sabi nga niya, ang pamumuhay sa katotohanan ay may kasamang pagsunod. Kaya po hindi lang po basta-basta na gusto natin na ganun buhay. Amen po ba? Kaya po lahat po ng gusto natin, lahat ng pangarap natin, meron talagang kalakit na pagsunod. Meron talagang kalakit na paggalaw. Amen? Na halimbawa, gusto mong yumaman. Pero matod ka mo, utusan na ka ma'am, nakatamad. Amen po ba? Kaya gusto mong yumaman, kailangan yun pa lang. Meron ng paggalaw. Meron ng plano, strategy, para talagang, kasi alam niyo po, lahat po ng mayayaman ngayon ng mga businessman, billionaire, before sila na yumaman na ganyan, nagplano po sila, nagsikap po sila. And then, talagang day and night, baga,
iniisip nila. Amen po ba? Then, tayo naman, ganun din, no? Talagang makikita po natin, gusto natin ng financial breakthrough. Ito po yung susi, no? Isama po natin si Lord sa lahat ng plano natin. Sa lahat po na meron tayo ng mga decision, kailangan si Lord lagi. Yung namamagitan. Amen po ba? Kaya po, dito ang pagsunod sa salita ng Diyos ay daan sa pagpapala at tagumpay. Ito yung sinabi ko, no? Meron pong, kumbaga merong blessing yung pagsunod po sa Panginoon. Amen? Alam nyo, testimony ko lang po, no? Ganun din, yung mga meron kami ngayon ng asawa ko, no? Bunga po yung pagsunod namin sa Panginoon. Amen? Kaya po, si Lord hindi siya, hindi ka pababayaan sa maliit na. Si Lord hindi ka stay. So, sino ka ngayon, no? Kailangan i-improve ka, kailangan meron kang gawin, no? Kasi, yung pagsunod kailangan meron kang gawin. Amen po ba? At yung pagsunod, kailangan galingan mo. Amen? Sa pagsunod natin sa Panginoon, kailangan galingan na natin. Amen? Ibigay na natin yung best natin kapag sunod tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi po, worth it po yung answer prayer natin. Na yung mga prayer life natin, naririnig po ni Lord yan. Yung mga prayer life po natin, one day, kapag ready na yung puso mo, ready na yung sarili mo, ibibigay ni Lord yan. Amen po ba? Kaya po, ang sabi dito sa Lucas chapter 11, verse 28, and then, datapwat lalo na pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap pa. No? Kaya nga yung nakikinig na, ginagawa pa, yung salita ni Lord, yung utos ni Lord, sila po yung lalong pinagpala. Amen po ba? Alam niyo po yung senior pastor natin, ganun yung makikita po natin yung buhay niya. Talagang yun dati, ganun lang sila, pero ngayon pinagpala na sila. One word lang po sinabi ni Dad sa kanya, punta ka sa Baguio. Hindi niya po narinig sa Panginoon. Pero dahil sila, nangusap siya, ay nangusap kay Lord. Si Lord nangusap kay Dad, na sinabi niya kay Pastor Walker. Sumunod naman sa Pastor Walker. Kaya po, kung titingnan niyo, yung buhay ni Pastor Walker, diba? Amen po ba? Amen. Kaya, kumbaga, makikita mo, sana ako rin. Sana kami rin. Parang gano'n, diba? Kaya nga, yung lagi niyang sinasabi, yung pagsunod talaga natin sa Panginoon. Yun po yung key. Para, hindi po yung kumbaga, yung motive natin. Hindi yung pinaka-main motive natin, yung blessing. Pinaka-main motive po natin talaga, yung pagsunod natin, sumunod tayo kay Lord. Kasi, dito kapag sumunod tayo kay Lord, yung blessing susunod na. Amen? Darating na lang po yung blessing. Amen? Kaya po, hindi sapat ang marinig ang katotohanan. Ito ay dapat isabuhay. Ang pagsunod ay daan sa pagpapala bukas na langit. Amen po ba? Kaya nga, sa atin po dito, sa mga naririnig natin, hindi lang po natin pinapakinggan, kundi isabuhay po natin. Amen po ba? Number 4 po, ang katotohanan ang ating protection laban sa kasinungalingan. Ang buhay na nasa katotohanan ay pananggalaban sa gawa ng kaaway. Alam niyo po kapag kung gusto mo na totoo, yung mabuti, or pawang katotohanan lamang yung gusto mo na ayaw mo yung kasinungalingan, si Lord ipoprotect ka doon. Amen? Ilalayo ka sa mga tao
na magdudulot sa iyo or magdudulot sa iyo ng mga kasalanan. Amen po ba? Kaya nga dito sabi sa Efeso chapter 6 verse 14a, magsitibay na kayo na inyong mga balakang ay may bigkis ng katotohanan. Kaya nga po, makikita po natin na sa digmaang spiritual ang katotohanan ng ating pananampalataya. Kapag matatag tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo basta-basta malilignan o mabibigyan. Amen po. Kaya nga sa atin na sa buhay natin na Kristiyano, parang katotohanan lang po dapat. Yung isa sa buhay po natin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya po, iwasan na po natin na sinungaling, magawa ng kwento. Amen. And then, kasi bilang Kristiyano po, yun po yung nire-represent po natin sa Jesus. Amen. Kaya po kung merong masabi man sa inyo ng kapitbahay, amen. Ay, magandang natin, pakanya naman bunganga. Magandang natin, pakanya naman bahay. Amen. Kaya nga, bilang Kristiyano, masakit po sa atin, yun na marinig natin sa ibang tao na ganun yung sasabihin nila. Amen. Kaya bilang Kristiyano po, kailangan ipakita natin yung Christ-likeness, yung sino si Jesus sa buhay natin. Hindi po si Satanas yung makita sa atin. Kailangan si Jesus po yung makita sa buhay po natin. Amen po ba? And then number 5, ang katotohanan ay nagbubunga ng tunay na pagbabago. Ito po yung last, Ang pamumuhay sa katotohanan ay nagbubunga ng kapayapaan, kabanalan, at tagumpay sa pangmatagalan. Kaya po, ito po yung natin, kapag tayo ay namuhay ayon sa gusto ni Lord, mayroong kapayapaan po, mayroong kabanalan po, na makikita ng mga tao na kapatid po sa atin. Amen po. Gusto niyo po ba yun? Na mayroong kapayapaan, kabanalan, meron din pagpapala sa atin. Amen. Kapag tayo'y namuhay ayon sa katotohanan ng gusto ni Lord sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Sabi ganyan sa Tiago chapter 3 verse 17. Ngunit ang karunungang mula sa itaas ay unang-una yung malinis, pagkatapos ay mapayapa, mahinahon, magaling pakiusapan, puspos ng kaawaan, at mabubuting bunga. Ganun din po tayo sa atin, sa mga kausap po natin, mga nakakasama po natin. Merong paggalang, merong humility sa atin. Every time na nagsasalita tayo, meron po kasi nagsasalita, naman may ba, mayabang may ari. Basta itang kaya itang pag-bigkas mayabang may datang. Amen po ba? Kaya po sabi dito, kailangan mahinahon tayo. Tulad ni Kristo, ganun din po din tayo. And yung ibalik po natin yung compassion natin sa mga tao. Amen po ba? Yung compassion natin, mawin natin yung family natin. Yung compassion natin, mawin natin even yung kaaway natin. Amen po ba? Kaya po, ibalik po natin yun. Kasi sa atin, kapag nawawala na po yung compassion, yung church standard, nag-stay na lang na ganito. Hindi na dumadami, tayo-tayo na lang. Amen? Kaya ko pa po sinawag yung itsura na yung kalilayo ko. Kaya kailangan natin naman bayo po.
Kaya po ibalik po natin yung compassion po natin sa mga tao. No? Amen po ba? Sige po, sabihin mo sa katabi mo, balik po natin ang compassion natin sa tao. Amen. Ang katotohanan ay nagbubunga ng ugaling mga Diyos at mga desisyon may kapayapaan. Ito ang patunay ng tunay na breakthrough, buhay na nagpaparangal sa Diyos. Kaya po sa atin, makikita po natin when tayo isinuko na talaga yung buhay natin sa Diyos. Merong changes. Merong pagbabago. Amen? Hindi lang po tayo same lang. Parang nag-church ka, same ba rin. Parang same din yung dati natin ginatang hindi po ba. Kailangan po meron po talaga changes sa buhay po natin. Amen? Amen po ba? Tignan yung puso yung katabi mo. Sige po. Kung meron po changes, kaya po sa atin, kung natin nakalangkot ngayon masayahan. Kasi ikot din yung tsura yung po. Kaya po sa atin, dito, na nag-aatin. Hindi ka lang nag-aatin. Kumbaga, hindi ka ordinaryong nag-aatin. Kundi ka sa ordinary ka. Kasi binago ka ni Lord. Sumusunod ka sa Kanya. At patuloy ka mga magpapagawa sa Kanya. Amen po ba? Kaya po lahat ng dala-dala po natin, lahat ng bigatin, dala-dala natin, isuko natin si Diyos. No? Ngayon gusto po natin makalaya at mamuhay tayo ng mapayapa. Isurrender po natin si Diyos. Amen po ba? Kaya po kapag tayo yung sinuko natin yung buhay natin. Hindi ka na slave o hindi ka na alipin ng kasalanan. Amen. Hindi ka na alipin ng anumang ginagawa ng mundo nito. Kundi, you are the child of God. Amen. Anak ka ng Diyos. Amen po ba? Sige po tayo tumayo. And then meron po tayong kakantayin. Let us worship the Lord and feel the presence of God. You surround me with song. Yes, Lord.
We are no longer slaves. I want you to raise your hand for Jesus. Declare which we are no longer slaves. Yes, Lord. Receive it. We are the child of God. You are the child of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, salamat, O God. Kaming malaya na sa buhay namin ito na ginawa. Salamat, Panginoon. Kami makakapabuhay, Panginoon, na may kalayaan, mapayapa, merong peace of mind, Panginoon. Salamat, O God. Right now, Panginoon, sinusuko namin ang buhay namin sa iyo. Binibigay namin po ito. Hindi lang po ngayon, O God, sinusuko namin ang buhay. Buong buhay mo namin habang napubuhay. Sinusuko namin sa iyo. Lord, gawin ka namin na Panginoon at tagapagligtas namin. Ikaw, Panginoon, ang magkontrol ng buhay namin. Pawang katotohanan lamang, Panginoon, magawa namin, masabi namin. Na Lord, lahat po, Lord God, ang dinadala namin. Meron mga bandage, Lord God, na mahirap kami, Lord God, na mawala sa buhay namin. Kahit na, Lord God, we declare, you are set free. Ikaw ay malaya na. Pinalaya ka na ng Panginoon. And now you are the child of God. Anak ka ng Panginoon. Salamat po, Lord God, for your love, for your goodness, Panginoon, sa buhay namin.
Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, tapat ka sa buhay namin. Mula noon hanggang ngayon, malakas kami, Panginoon. Kaya namin itaas yung mga kamay namin para magpuli sa iyo, para magsamba sa iyo, Panginoon. Right now, these hands, O God, these feet, O God, is for your glory. Lalakad kami, Lord God, sa katotohanan na gusto mo, Lord God. Lalakad kami at susunod kami, Panginoon, sa pinapagawa mo sa amin. And right now, Lord God, we are here, Panginoon, not to attend lang, Panginoon. Because, Panginoon, we are born, Lord God, to serve you, Lord God, to multiply, makapag-breakthrough sa lahat ng aspeto ng buhay. Financially, Lord God, spiritually, Lord God, makapag-breakthrough kami, Panginoon. This year, ma-receive namin ito. Kaya salamat, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Lord God, sa bawat araw, Lord God, binibigyan mo sa amin. Hindi namin kaya, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Hindi namin kakayanin, Panginoon, kung kami lang, Panginoon. Kailangan ka namin. Kailangan ng tulog mo. Kailangan ng presensya mo. Kailangan ng salita mo, Panginoon. Kailangan ng pagmamahal mo sa amin. Para patuloy kami manalig, magtiwala, at patuloy susunod sa iyo. Kaya salamat, salamat. Today, Lord, ikaw po, Panginoon, ang maghari, mamuna sa buhay mo. Salamat po, Lord God, for this morning. Thank you for your word. Thank you for your promises. Thank you for your love, for the fight, for the strength, na binigay mo sa umaga nito. Isa sa buhay po namin ito, i-apply po namin sa mga pinagay at sa lupa. Salamat po. We honor you in this place, in our life, in every day of another day. Mapurihan ka namin. Salamat po. In Jesus' mighty name, we pray. And everybody say, Amen. Mga friends, basta ko sila. Yung palakpak ko, ang binago, ang palakpak, ang sinubo na ako. Ang nagawin ko. Amen po na. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Are you blessed? Amen. The Bible says you will know the truth, and the truth will set you free. So Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Sabi po ng Panginoon. We are so blessed. Amen? So, sabi pa, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Kuha mo yun, ang ganda nitong verse na to. Luke 11:28. Tandaan po natin ito. At sabi, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Amen? Yes po natin ang ating mga kamay. We will obey the Lord. Amen? Because we love the Lord. At kayo ay pagpapalain ng Panginoon. Tayo lahat. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you and give you peace and breakthroughs in your life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody say, Amen.